Good morning po, magandang umaga sa lahat at welcome to my channel at welcome ulit sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. So kahapon ang binasa natin ang Ezra ng chapter 1 to 3, ngayon naman ay 4 to 7 ng Ezra, no? Ito pa rin yung pagpapatuloy na pagpapagawa ng mga taga-Juda ng mga taga-Israel sa kanila sa templo ng Diyos sa kanilang lugar Sabi dito sa chapter 4 nang mabalitaan ng mga kaaway ng Juda at Benjamin na itinatayo muli ng mga bumalik mula sa pagkakabiyag ng ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, kinausap nila si Zerubabel at ang mga pinuno ng mga angkan at sinabi sa kanila, tutulungan namin kayo sa pagpapatayo ng templo sapagkat sinasamba rin namin ang mga inyong Diyos gaya ng pagsamba ninyo sa Kanya. Matagal na rin kaming nag-aalay ng handog sa Kanya simula pa nung panahon ni Haring Esarhaddon ng Assyria na siyang nagdala sa amin dito. Ngunit sinabi sa kanila ni Zerubabel at Josue at ng iba pang mga pinuno ng mga angkan, wala kayong karapatan tumulong sa amin para itayo ang templo ng aming Diyos gaya ng pinag-utos ni Haring Ciro ng Persia. Kami lamang ang magtatayo nito para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Dahil dito ginulo at tinakot ng mga dati nang naninirahan sa lupaing iyon ang mga Hudyo upang hindi sila makapagpatayo hindi nila matapos ang kanilang trabaho. May sinuhulan din silang mga opisyal ng pamahalaan ng Persia upang kumilos laban sa kanila sa mga Hudyo at sirain ang plano ng mga ito. Ginawa nila ito mula noong panahon si Ciro pa ang emperador ng Persia hanggang sa panahon ng paghahari ni Dario. Tapos sumulat sila, no? Ito, sa simula ng paghahari ni Xerxes, ang mga kaaway ng mga Hudyong nanirahan sa Juda at Jerusalem ay nagpalabas ng mga nakasulat na paratang laban sa kanila. Kumuha ng sulat yung mga kaaway, ano? Noon naman naghahari si Artaxerxes sa Persia, lumiham dito sina Bislam, Mitredat at Tabil na kasama ang kanilang mga kapanalig, subalit ang liham sa wikang Aramaico kaya kainailangan pang isalin sa pagbasa. Sumulat din si Rehum na gobernador at si Simsai na kalihim ni Haring Artaxerxes tungkol sa kanilang pagtutol sa pagpapagawa sa mga ginagawa sa Jerusalem. Mula kina Rehum na gobernador ng gobernador at si Simsai na kalihim mula sa kanilang mga kapanalig na hukom na pinuno at sugo na nagaling sa Erek, Babylonia at Susa sa lupain ng Elam, kasama ng mga iba pang inilalapit at yung mga pinatira ng dakila at makapangyarihang si Assurbanipal sa lungsod ng Samaria at sa mga lugar na sa lalawigang kanluran ng Euphrates. Gumawa nga sila ng liham kaya doon sa hari na tinututulan nila na muli nga daw na nagtatayo ng templo, no? Ang mga taga-Israel tinatayo nila, 'di ba? Pero inutos naman 'yun ni Haring Ciro, 'di ba? Pero tinutulan nila kasi dati raw mapaghimagsik na raw ang mga taga-Israel, yung mga Juda, no? Mapaghimagsik na raw 'yun kaya pinasira daw ng nakaraang hari ang templong 'yon, ang lugar na 'yon dahil daw sila ay mapaghimagsik nga
Tsaka pinalalagyan daw yun ng pader, ano. Tapos sabi pa nung sumulat na baka hindi na raw magbuwis kasi pag nalagyan na ng pader yun, may harang na, hindi na raw magbubuwis yun. Kaya sumagot, nung mabasa yun ng hari, ay sumagot naman ng hari na sige raw, puntahan daw nila, baka nga raw hindi magbuwis o baka maghimagsik pa at magka-problema pa raw siya sa kanyang kaharian, ano. Kaya tutulan nila, puntahan nila at tingnan nila kung anong nangyari. Tapos ito nga ang sabi, pagkatapos mabasa ni Rehum, Simsai at ng kanilang mga pinunong kapanalig ang liham ni Haring Artaxerxes, agad silang nagtungo sa Jerusalem at pinilit na pinahinto ang mga Hudyo sa muling pagpapatayo ng lungsod. Napahinto nga nila ang pagpapatayo ng templo sa Jerusalem hanggang sa ika-2 taon ng paghahari ni Dario ng Persya. Nang panahong iyon, ang mga propetang sina Hagay at Sakarias na anak ni Ido ay nagpahayag ng propesiya sa pangalan ng Diyos ng Israel tungkol sa mga Hudyong nakatira sa Juda at Jerusalem. Nang marinig sila ni Zerubabel na anak ni Shealtiel at ni Josue na anak ni Josadak, ipinagpatuloy ng mga ito ang pagpapatayo ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Tinulungan sila ng mga propeta ng Diyos. So tinuloy nila, no? Kasi nga nagkaroon ng propesiya yung lingkod ng Diyos, at pinagpatuloy nila. Agad naman dumating si Tetania na gobernador ng kanlurang Euphrates at si Setar Bozenai kasama ang iba pang mga pinuno. Tinanong nila nga sino raw ba nag-utos na ipagpatuloy yung yung paggawa niyo, kasi nga napahinto na nga, no? Tapos pinagpatuloy ang mga pangalan ng mga lalaking nagtatrabaho rito, sabi ganyan. Inalam nila. Ngunit binantayan ng Diyos ang pinuno ng mga Hudyo kaya't hindi sila pinakailaman ng mga pinunong taga Persya habang hindi pa nakapag-ulat ng ang mga ito kaya Emperador Dario, at habang hinihintay nila ang sagot ng hari, ito ang ulat na ipinadala ni Natentay sa hari. Sumainyo nawa ang kapayapaan, Haring Dario. Pinapaalam po namin sa inyong kamahalan na binisita na po namin ang lalawigan ng Hudyo. Ang templo po na dakilang Diyos ay muling itinatayo sa pamamagitan ng malaking tapyas ng bato at mga pader na naman nito ay pinatibay at sa pamamagitan ng mga troso. Masigasig po ang kanilang pagtatrabaho at malaking bahagi na ang kanilang nagagawa. Yun ang ulat kay Haring Darius. Tinanong po namin ang matandang pinuno roon kung sinong nag-utos, tapos tinanong niya kung ano raw pangalan ng mga nagtatrabaho, at sino raw ang namuno sa pagtatrabaho muling iyon. Sinagot po nila kami ng ganito: kami ang mga lingkod ng Diyos na langit at lupa, at muli namin itinatayo ang templo na noong unang panahon ay ipinatayo ng isang makapangyarihang hari ng Israel. Ngunit dahil nagalit ang aming mga ninuno ang Diyos ng kalangitan, sila ay pinabayaan niyang sakupin ng Kaldeong si Nebuchadnezzar, hari ng Babylonia. Winasak ni Nebuchadnezzar ang templong ito at ang mga tao ay dinala niya ang bihag sa Babylonia. Ngunit noong unang taon ng paghahari ni Ciro sa Babylonia, nagpalabas ito ng kautusan para muling itayo ang templo ng Diyos. Ibinalik rin ni Haring Ciro ang mga kagamitan, lahat ng kagamitan, ginto, pilak sa templo. Ang mga iyon ay kinuha ni Nebuchadnezzar mula sa templo ng Jerusalem at nilalagay sa kanyang templo sa Babylonia. Kaya pinagkatiwala ni Haring Ciro ang mga kagamitan ito kay Sesbasar na itinalaga niya bilang gobernador ng mga Hudyo. Sinabi ng hari kay Sesbasar na
dali ng mga iyon at ilagay sa templo sa Jerusalem. Inutos din niya na muling itayo ang templo sa dati nitong lugar. Kaya naparito nga si Sesbasar at inilagay ang mga pundasyon ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Noon sinimulan ang pagtayo ng templo na nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Sa katunayan hindi pa ito tapos, sabi niya. Ngayon kung mamarapatin po ng inyong kamahalan, yung pinahanap, yung kasulatan na yun, na pinag-utos nga ni Haring Ciro, pinahanap niya, pinahanap ng gobernador, sumulat nga sa hari at ipahanap daw, nagpalabas ng isang utos si Haring Dario na saliksikin ang mga kasulatan ng kaharian ng naitago sa Babylonia at sa lungsod ng Ekbatana sa palasyong nasa lalawigan ng Media. Natagpuan ang isang kasulatan na ganito ang nakasulat. Sabi doon, ng unang taon ng paghahari ni Ciro, nagpalabas ito ng isang utos na muling itayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem upang dooy mag-alay at magsunog ang mga handog. Kaya kakailanganin ng templo. 27 metro, sinabi pa ang sukat dito, yung 27 metro ang taas at 27 metro din ang luwag. Ang bawat pundasyon, bato sa ibabaw ng mga ito ipapatong naman ang isang troso. Lahat ng kakulangang bayad dito ay kukunin mula sa kabangyaman ng hari. Ang mga ginto, pilak at kagamitan sa templo ng Diyos na dinala ni Haring Nebukadnezar sa Babylonia ay dapat ding isauli sa pinaglalagyan nito sa templo na sa Jerusalem, pinababalik, yun ang sabi nung panahon ni Haring Zero. Nabasa iyon ni Haring Darius, ni Haring Dario. Nang mabasa ito ni Haring Dario, gumawa siya ng liham bilang sagot kay Tatenia at sa mga kapanalig nito. Kay Tetania na gobernador na kanlurang Euphrates, kay Setar Bozenai at sa mga kasamahan nilang pinuno sa kanluran ng Euphrates. Huwag na kayong makialam diyan. Hayaan ninyong ipagpatuloy ng gobernador ng pinuno ninyong ng mga Hudyo ang pagpapatayo ng templo ng Diyos sa dati nitong kinatatayuan. Inuutos ko ring tumulong kayo sa gawaing ito. Ang lahat ng gastos dito ay kukunin. Lahat ng gastos ay kukunin daw sa kaban ng hari, At ang lahat ng gastos dito ay kukunin ninyo sa kabangyaman ng kaharian na mula sa buwis ng kanlurang Euphrates. Dapat nabayaran ng husto daw ang mga taong ito upang hindi maantala ang gawain. Kailangan araw-araw kayong magbigay ng lahat ng mga hinihingi ng mga pari sa Jerusalem. Sabi ganyan. Gaya ng bato, gaya ng mga yung mga hayop, yung mga isusunugin, toro, tupa, kordero, sabi ganyan. Trigo, asin, alak at langis. Gawin ninyo ito upang patuloy silang makapag-alay ng mabangong handog sa Diyos ng kalangitan at upang lagi nilang ipanalangin na pagpalain ng hari at ang mga anak nito. Pinag-utos ko rin na paparusahan ng sino mang susuway o magtatangkang baguhin ang utos kong ito, sabing ganyan. Ipapapatay daw, yun ang gagawin sa mga, yung utos niya, may magbabago, para hindi matapos yung yung paggawa na yun at yung pagbibigay ng kung anong kailangan ng mga Hudyo, Pinili ng Diyos ang Jerusalem upang doon sambahin siya. Kaya pabagsakin nawa niya ang mga susuway sa utos nito at magtatangkang wasakin ang templo ng Diyos sa Jerusalem. Ako si Dario ang nag-uutos nito, kaya dapat itong lubusang itupad. Sabi, lubos nga ipinatupad ni Tatenia
na gobernador at Setar-Bozenai, pati ng kanilang mga kasamahang pinuno ang pinag-utos ni Haring Dario. Patuloy namang nagtrabaho ang mga pinuno ng mga Hudyo at malaking bahagi na rin ang kanilang nagagawa dahil pinapalakas ng mga propetang sina Hagay at Sakarias ang kanilang loob. Tinapos nila ang pagpapatayo ng templo ayon sa utos ng Diyos ng Israel at pinatupad ni Ciro, Dario at Artaxerxes na magkakasunod na naging mga hari ng Persia ng ikatlong araw ng ika-12 buwan at ika-6 na taon ng paghahari ni Dario. Natapos nila ang pagpapatayo sa templo at buong sambayan ng Israel, mga pari at Levita at ang lahat ng bumalik mula sa pagkakabihag ay masayang nagdiwang sa pagtatalaga ng templo ng Diyos. Sa pagtatalagang ito, nag-alay sila ng 100 toro, 200 tupang lalaki at 400 kordero. 12 kambing na lalaki naman ang inhandog nila para sa kasalanan ng buong Israel, isa para sa bawat lipi ng Israel. Nilagay nila ang mga pari at Levita sa kanilang tungkulin para sa paglilingkod sa Diyos sa templo sa Jerusalem, gaya ng nakasulat sa aklat ni Moses. Pagsapit ng 14 araw ng unang buwan ng sumunod na taon, ang paksaw ay pinagdiwang ng mga bumalik mula sa pagkakabihag. Sama-sama silang naglinis, yung mga pari, mga Levita, naglinis sila ng kanilang sarili ayon sa kautusan. At pagkatapos ay pinatay nila ang mga korderong pangpaksaw para sa bumalik mula sa pagkakabihag, para sa kanilang mga kapwa pari, para sa kanilang sarili. Ang mga handog ay kinain ng buong sambayanan ng Israel at bumalik mula sa pagkabihag. Nagsalo-salo silang lahat ng mga tao roon, kumain sila. At pati na yung mga sabi dito, mga taong tumalikod na sa mga paganong gawain ng mga nanirahan sa lupaing iyon, yung mga pagano nagbalik loob na upang sambahin na si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sa loob ng 7 araw ay masaya nilang ipinagdiwang ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, yung kanilang gawain, di ba? Yung kanilang gawain ng kanilang mga lipi. Tumulong sa kanila ang hari sa pagpapatayo ng templo ng Diyos ng Israel. Punong-puno sila ng kagalakan dahil niloob ni Yahweh na magmalasakit sa kanila ang hari ng Asaria. Sabi sa 7, ito yung dumating na si Ezra, di ba? Ang ating binabasa ay si Ezra. Sabi sa chapter 7, makalipas ang ilang panahon ng si Artaxerxes, ang hari ng Persia, dumating mula sa Babylonia ang isang lalaking nagngangalang Ezra. Nagmula siya sa angkan ni Aaron, sinabi dito yung kanyang yung salin lahi nila, yung apo, anak, sinabi diyan kung saan galing si Ezra, sinabi diyan. Si Ezra ay pinatnubayan ni Yahweh na kanyang Diyos, kaya't lahat ng kanilang taon-taong ng paghahari ni Artaxerxes, umalis si Ezra sa Babylonia patungong Jerusalem kasama ang isang pangkat ng mga Israelita na kinabibilangan ng mga pari at mga Levita, mga awit, mga bantay sa pinto at mga tagapaglingkod sa templo. Umalis sila sa Babylonia ng unang araw ng unang buwan at sa patnubay ng kanyang Diyos ay dumating siya sa Jerusalem ng unang araw. Ika-5 buwan. Buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa niya ito, upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. Ito ang nilalaman na liham na ibinigay ni Haring Artaxerxes kay Ezra, ang pari at eskriba, na dalubhasa sa kautusan ibinigay ni Yahweh sa Israel.
buhat kay Haring Artaxerxes para kay Ezra na pari at eskriba na kautusan ng Diyos ng kalangitan. Ngayon ipinag-uutos ko na sino man sa mga Israelita, mga pari man o mga Levita sa aking kaharian na gustong sumama sa iyo, magbalik sa Jerusalem ay pinahihintulutan. Sabi ng hari, isinugo kita at ang aking 7 tagapayo upang siyasatin ang mga nagaganap sa Jerusalem at Juda. Alamin mo kung sinusunod nilang mabuti ang kautusan ng inyong Diyos na ipinagkatiwala sa iyo. Dalhin mo ang mga ginto at pilak na ipinagkakaloob ko at ng aking mga tagapayo sa Diyos ng Israel na ang templo ay nasa Jerusalem. Dalhin mo rin ang lahat ng pilak at ginto ipinagkaloob sa iyo mula sa buong lalawigan ng Babylonia. Gayon din ang mga kusang loob na handog na ibinigay ng mga Israelita at ng kanilang mga pari para sa templo ng Diyos sa Israel, no? Napakaganda ng ginawa, no? Nagpadala na napakaraming ginto at pilak, ano, para dalhin sa Jerusalem. Tiyakin mo nga ang salaping ito ay gagamitin mo sa pambili ng mga toro, mga lalaking tupa at mga kordero, pati mga handog na pagkaing butil at alak na paghahandog, no? Ihandog mo ang mga ito sa altar ng templo ng Diyos na nasa Jerusalem. Ang matitirang ginto at pila kaya maaari mong gamitin pati na ng iyong mga kababayan. Ano mga naisin ninyo ayon sa kalooban na inyong Diyos, dalhin mo rin sa templo ng inyong Diyos ng Jerusalem. Sa Jerusalem ang mga kagamitang ibinigay ko sa iyo para gamitin sa paglilingkod sa templo. Kung may iba ka pang kakailanganin para sa templo, kumuha ka mula sa kabangyaman ng hari. Ako si Haring Artaxerxes ay nag-uutos sa lahat ng nag-iingat yaman sa lalawigan ng kanluran ng Euphrates na ipagkaloob agad ninyo kay Ezra, sabi ganyan, na pari ng dalubhasa sa kautusan ng Diyos ng kalangitan, ang anumang hihingin niya sa inyo. Sinabi diyan na kung magkano hanggang binibigyan nga siya ng 3,500 kilong pilak, no? Tapos malalaking kung ano man ang kailanganin na alak, asin man, no, mga ganyan, no, ibigay daw sa kanya. At ikaw naman, Ezra, gamitin mo ang karunungan ibinigay sa iyo ng iyong Diyos. Maglagay ka ng mga tagapamahala at mga hukom na mangangasiwa sa lahat ng tao sa lalawigan ng kanlurang Euphrates. Ilalagay mo ay ang marurunong sa kautusan ng Diyos. Sa hindi naman marurunong, ituro mo sa kanila ang kautusan. Ang lahat ng sumuway sa mga utos ng Diyos o sa mga utos ng hari ay paparusahan ng kamatayan o pagkabihag o pagsamsam ng kanyang mga kaari-arian o pagkabilanggo. At sinabi ni Ezra, purihin si Yahweh, ang Diyos ng ating mga ninuno. Inudyukan niya ang hari upang pagandahin ang templo ni Yahweh na nasa Jerusalem. Sa tulong ng Diyos, napapayag ko ang hari at ang kanyang mga tagapayo, pati ang lahat ng kanyang makapangyarihang pinuno. Lumakas ang aking loob sapagkat pinatnubayan ako ni Yahweh na aking Diyos upang tipunin at isama ang mga pangunahing lalaki ng Israel, no? Maganda ang nangyari, no? Talagang pinatnubayan si Ezra at ang tinulungan din, hinipo ng ating Diyos ang mga puso ng mga haring yun, no? Si Haring Ciro, Haring Dario, Artaxerxes, no? Upang mabuo muli ang templo ng Diyos sa Israel, no? Sa Jerusalem, upang itayo ulit ang kanilang lungsod ng maayos, at pinabigyan pa ng napakaraming ginto't pilak, ano? At lahat ng klaseng pagkain, no, pinadadala kay Ezra. Tumulong ang hari hanggang sa maayos nila yun. At ito nga, dumating na si Ezra, no? Sa panahon ni Artaxerxes, dumating na siya.
So, naging maayos ang nangyayari noon, no? Bagaman merong kaaway na pinahihinto para wag matapos yung templong ginagawa, pero 'di ba pinatnubayan sila ng Diyos at tinulungan sila, lalong-lalo na yung mga pare, ano, pinalakas ang kanilang mga loob hanggang sa naging maayos, ano. Hinipo naman ng Diyos yung puso ng mga hari upang tulungan sila sa pagpapatayo ng templo at naging maayos at lahat ng klaseng kanilang pangangailangan ay ibinigay sa kanila ng Diyos, ano. At gano'n dahil nga sinabi dito na dahil pinatnubayan si Ezra, no, napapayag niya ang hari na lahat ng klaseng tulong ay ibigay, no? Dahil na rin sa kanyang panalangin sa ating Diyos sa paghingi niya ng tulong na tulungan sila, ang buong taga-Israel, ano, mga tao ng Israel, ang mga taga-Judah, Benjamin, na tulungan sila, no, na mapapayag ang hari upang mabuo nila ulit maayos, maging mas matibay, mas maganda ang templo ng Diyos, no, na kanilang sinasambahan, ano. So, naging maayos naman ang lahat, naging tagumpay sila sa kanilang gawain, ano. Naging maayos pa ang kanilang kalagayan. Sabihin na natin na sa dami rin ng ginto at pilak at pagkain na meron sila, naging maunlad sila, no. Naging maayos ang kanilang pamumuhay sa panahon na yun. No, tayo rin gano'n din, no, sinasabi rin sa atin ng Diyos na huwag tayong mawawalan talaga ng pag-asa sa anumang oras na dumarating sa atin ng pagsubok, kalungkutan, kagutuman, kahirapan, ano. Tumawag lang tayo sa kanila at maging maayos ang lahat, ano. Maging matagumpay nawa tayo dahil sa tulong ng ating Diyos, no. Manalangin, magtiwala, sumampalataya ng taos-puso, no, ng buong kaluluwa natin at ang lahat ay ibibigay sa atin ng Diyos dahil yun naman ang kanyang pangako sa atin na ibibigay niya ang lahat, no, ng ating pangangailangan basta tayo ay magtiwala sa kanya, sumamba sa kanya, ah, buong buhay natin ay sumampalataya tayo sa kanya, buong kaluluwa at ang lahat ay ibibigay niya sa atin higit pa sa ating hinihingi. Samahan niyo ulit ako sa ating panalangin na naman ngayong umagang ito. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na nagbigay ng lahat na meron kami simula noon hanggang ngayon, O God. Salamat po sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Lord, salamat sa katagumpayan ng aming pag-aaral na naman ngayong umagang ito. Dahil kasama ka namin, kaya kami laging nagtatagumpay, lalong-lalo na sa umagang ito, sa buong araw na to, kami magtatagumpay dahil kami inyong sasamahan, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. And Lord, sa aming mga nabasa, salamat po, Lord. Ipinapaalala mo na naman sa amin ang buong pusong at buong kaluluwang pagtitiwala lamang sa inyo dahil ikaw lamang ang aming Diyos na magbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Lord, salamat. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Sa araw na to, sa umagang ito, sa aming mga nabasa, pinalakas mo na naman po ang aming loob, pinatatag mo na naman ang aming pananampalataya, O Diyos. Binigyan mo na naman kami ng pag-asa sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa katagumpayang ibinigay mo na naman sa amin. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. O Lord God, salamat po. Dahil kami, simula ngayong mga araw na to, lahat ng tao, pinapanalangin ko na magbalik loob sa iyo, na magtiwala sa iyo, na magpuri, na sambahin ka, O Diyos, dahil ikaw lamang ang Diyos. Wala nang iba, O God. Ikaw lamang ang dapat sambahin at purihin, O God. Salamat, Lord, dahil inaayos mo ang aming mga puso't isipan at buong pagkatao, O God. Inaayos mo ang aming lugar, aming bansang Pilipinas, ang buong mundo, O God, inaayos mo. At hindi mo kami pinapabayaan, Lord. Hindi mo kami lahat pinapabayaan simula sa aming Presidenteng Duterte, O God. Pababa hanggang sa aming Mayor, Mayora, O God, Arlene, Arcelias, Lord. Salamat, Lord. Pababa, Lord, sa barangay, sa mga kapulisan, O God, mga sundalo, nurse, doktor, scientists, O God, frontliners, at sa amin din, at sa mga taong totoong naglilingkod sa iyo, O God, totoong nagpupuri sa iyo. Salamat, Lord, sa iyong tulong, awa na ipinagkakalob sa amin, kalakasan, tibay, O God, na ibinibigay mo sa amin araw-araw, O God. Salamat, Lord, salamat, Jesus, salamat, Holy Spirit, sa pagsama niyo sa aming pamumuhay araw-araw. At sa labang ito,
kami nagpapasalamat na at we claim it, Father God, inaangkin na namin ang katagumpayan ng labang ito. Ito'y tapos na, O God. Salamat, Lord, magiging maayos na ang lahat, magiging masaya na kami, magiging mas masaya, Lord, magiging mas masagana na kami sa simula ulit ng aming panibagong buhay na iyong ibinigay sa amin, O Lord. Kami ay tagumpay na, O God. Salamat, Lord, salamat, Jesus, salamat, Holy Spirit, O God. Salamat po sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Sa labang ito, kami tagumpay na. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name. Lord, siniselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo ang aking panalangin. Kami tagumpay na, O God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, O God, sinasamba at dinadakila. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat po. Salamat pong muli sa pagsama nyo na naman sa aking channel, sa panonood nyo at pakikinig sa ating Bible reading ngayong umagang ito. Sa mga bago po na nandyan na nanonood, nakikinig, mag-subscribe po kayo at i-like nyo po ang ating mga videos at click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga video pang i-upload. Salamat po, mabuhay po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.